Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay isa sa mga istorya na sinabi sa akin ng aking ina. Bata pa ako noong nangyari ang trahedya sa pagoda. Sa hindi nakakaalam, ang pagsakay sa pagoda ay isang tradisyon tuwing piyesta sa Bocaue. Hindi ko maalala kung anong taon yon. Basta may insidente na naganap kung saan nasunog ang pagoda at lumubog ito. Marami ang namatay. Bago mangyari yon, may dalawang kaibigan sa opisina ang mami ko. Pareho ko silang ninang. Inimbitahan nila ang mami ko na sumama sa kanila sa piyesta at sumakay sa pagoda. Ngunit, ang sabi ng mami ko, hindi daw maganda ang pakiramdam niya tungkol sa piyestang iyon. Ayaw niyang sumama. Pero hindi pa rin tumigil ang dalawang ninang ko. Bukod sa ayaw ng mami ko, hindi na rin siya makakasama dahil wala akong kasama sa bahay that time. Bata pa ako noon, preschool ata. Kinabukasan, tumuloy ang dalawa kong ninang sa piyesta. Kami naman ng mami ko ay nasa bahay lang. Bandang hapon, may dumating sa bahay at umihiram ng owner namin. Pupunta daw sila sa Bocaue dahil may aksidente na nangyari. Lumubog daw ang pagoda, kailangan i-confirm kung kasama ang dalawang ninang ko sa mga namatay. Nang marinig ng mami ko, biglang nanghina, kaya pala hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol sa mga plano ng ninang ko. Bukod sa hindi maganda ang pakiramdam ng mami ko, sensitibo rin siya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Maraming beses na siyang nagkaroon ng panaginip na naging totoo. Nang makonfirm na kasama ang dalawa kong ninang sa mga namatay, agad silang binurol at inilibing. Nang dumating ang pasyam habang tulog kami, bigla na lang nagising ang mami ko. Basa ang damit niya at may burak. Ang burak ay parang lupa o putik na karaniwang makikita sa ilalim ng ilog o tubig. Tapos umiiyak siya. Sa panaginip daw, niyakap siya ng dalawang ninang ko at humihingi ng tawad dahil sa maagang pagkawala nila. Meron akong 9 na gulang na pinsan. Tawagin na lang natin siyang Chel. At isa siyang batang mahilig sa tubig. Minsan, kapag kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay, bigla na lang siyang nagsisimula ng umiyak kahit wala naman kaming ginagawa. Kaya ang ginawa ko, tinanong ko siya kung anong problema. Ngunit ang sagot niya ay, "Help! Help!" Pagkatapos, mahimbing siyang natutulog. Wala si tita ng mga oras na yon, kaya hinayaan ko na lang siya. Ang pinakakaiba sa lahat ay nang pumunta kami sa beach. Bigla na lang siyang tumakbo palayo mula sa tubig. Nagtaka ako dahil mahilig siya sa tubig at sobrang excited pa siya para sa kanyang kaarawan. Tinanong namin kung bakit niya ginawa yon at napangilabot ako sa mga sagot niya. I don't want to drown again. Tinanong ko siya kung bakit. The Titanic ship drowned. Ang kaarawan niya ay April 15, 2007 at ang Titanic ay lumubog noong April 15, 1912. Nagsimula ang kwento namin noong unang araw ng Nobyembre noong nakaraang taon. Dito sa Zamboanga, maraming kwento ang may kinalaman sa mga taong lupa tulad ng engkanto, aswang at ang balete. May isang puno na may edad na 105 years na nakatanim sa harap ng paaralan ng pinsan ko. Pagkatapos silang mag-dismissal, nagpasya silang tumambay sa harap ng balete. Nabore sila, kaya't nagpasya silang mag-grave ng pangalan ng kanilang barkada, ang nilagay nila, pangalan nila. Pagkatapos nito, biglang nagkaroon ng back pain ng pinsan ko. Sobrang kakaiba daw dahil malusog naman siya. At nang pina-x-ray, wala naman daw nakitang problema. Ngunit nakikita ko sa mga mukha niya na sobrang sakit ang nararamdaman niya. Noong Pebrero, hindi na talaga niya kinaya ang sakit
At hanggang ngayon ay sumasakit pa rin ang likod niya. Pati na rin ang kanyang kanang hita ay lumiliit. Sabi ng doktor, nung nagpatingin siya, may tumor daw. Kaya nagpunta sila sa Manila para hanapin yung isang spine surgeon dahil walang available na doktor dito sa Zamboanga. Bago sila umalis, nagpunta muna sila sa simbahan para ipabless ng pari. Napansin ni Father na tila may kakaibang nararamdaman siya tuwing nakikita ang pinsan ko. Sabi niya, "Meron talaga may galit sa anak niyo at gusto siyang kunin." Siyempre, nagulat ang mga magulang ng pinsan ko. Tapos, ikinuwento ni Father kung sino ang maaaring may galit sa kanilang anak. Meron pala na nakatira sa Balete sa tapat ng kanilang paaralan. Isang kakaibang nilalang. Na-provoke daw sila dahil sa ginawa ng pinsan ko. Ngayon, galit na galit daw sila. Kaya, pinagsusuntok daw siya sa likod. Kaya humingi ng tawad ang ama ng pinsan ko sa Balete at binura ang sulat nila sa puno. Pagkatapos nito, gumaling na siya at hindi na kinailangan pumunta ng Maynila. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin kami. 2018 nangyari yung trahedya na yon at naging student teacher ko siya. Year 2019. Ang pinaka nakakatakot niyang karanasan ay yung sa Best Link. Bago daw yung field trip na yon, may mga sign na daw na wag nang ituloy ang field trip. By the way, isa si ma'am sa mga swerteng nakaligtas sa aksidenteng yon. Bago daw sila umalis, yung bus daw nasiraan, ayaw daw umandar. Pero nung pinatingin sa mekaniko, wala naman daw sira. Pangalawa, naikwenta daw sa kanya ng katabi niya na nakita daw niya yung 15 passengers pati yung driver, and sabi ni ma'am, wag daw pansinin kasi daw baka namalikmata lang. Pangatlo, bago daw siya umalis, nakabasag daw siya ng baso at hindi daw siya pinatuloy ng lola niya at baka mapahamak daw siya. Pang-apat, parang ang bigat daw sa feeling ng bus. Then parang may malamig na hangin bago siya pumasok sa bus. Pang-lima, bago daw siya pumasok sa bus, may nahulog daw na puting bulaklak dun sa harapan ng pintuan ng bus. Napaka-creepy daw kasi wala naman daw hangin at bakit may bulaklak sa pintuan ng bus. Isa na siguro sa mga di malilimutang trahedya noong 90s ang paglubog ng pagoda sa Bulacan na ikinasawi ng higit 200 na tao na sumama sa pagoda. 9 na taong gulang ako noon nang maganap ang paglubog ng pagoda. Ang tanda ko pa, dapat pupunta kami sa perya. Ngunit, papunta pa lang kami doon, napabalita na nga ang paglubog ng pagoda. Kaya imbis na sa tulay kami dumiretso, ay sa plaza sa gilid ng simbahan. Doon dinadala ang mga bangkay ng mga nalunod at isa pa ang aking ama sa nasabing human barricade para wag dumugin ng kamag-anak yung mga dumarating na bangkay. Halos 1 linggo na kami walang pasok nun sa eskwela dahil sa trahedya. May nagsasabi na ang dahilan daw ng paglubog ng pagoda ay ang dami ng taong sumakay na higit sa kapasidad lamang ng pagoda. Ayon sa usap-usapan, kaya daw madaming sumama ng gabing iyon kasi may lechon daw na pakain after ng prosesyon sa ilog. Siguro, sa sobrang dami ng taong sumama sa parada, ang tulay na dahilan ng paglubog ng pagoda. Ngunit dahil sa kultura nating mga Pilipino, nainugnay ang mga ganitong trahedya sa mga supernatural causes. Marami mga usap-usapan ang kumalat ukol sa paglubog ng pagoda. 1 linggo bago ang parada, marami daw nakakita sa babaeng nakasuot ng itim na damit at may belong itim na gumagala-gala sa mga bukawe. Isa sa pinakasikat na bersyon ng kwentong ito ay yun sa security guard sa isang sectarian school sa Bukawi. Nanghihingi daw ng tubig yung babaeng nakaitim doon sa secu. Ngunit di daw binigyan ng secu ng tubig yung babae. Bago umalis ang babae, nagalit ito at nasabing, "Ang damat yan naman sa tubig. Narating ang araw na apaw ang tubig." Naiwan din ito ng babala na may malaking trahedyang magaganap sa lugar kung saan maraming tao. Maraming nagsasabi na may nakakita daw sa babaeng nakaitim
na nakasakay sa pagoda nung gabing lumubog ito. Ayon sa kwento ng isang matandang deboto, nagalit daw ang puon kaya lumubog ang pagoda. Taon-taon daw kasi ang may mga taong humahawak sa imahe ng puon habang pumaparada ang pagoda. Pero nung gabi daw nang lumubog ang pagoda, wala daw taong may hawak sa puon at itinali lang ito gamit ang lubid. Asawa ng pinsan ko ay survivor ng pagoda tragedy. Dati siyang empleyado sa bangko na malapit sa simbahan ng Bukawi. Required yata silang sumama sa pagoda, kaya kahit ayaw niya, napilitan siyang sumama. Ikinuwento ni Kuya Jim, sobrang dami daw ng tao sa pagoda nung gabi na yon. At nagsimula ang komosyon dahil sa kwitis sa papunta sa bahagi ng pagoda. Nagpanik ang mga tao, dahilan para lumapit ang lahat sa isang bahagi ng pagoda, kaya bumigay ito at lumubog. Isa si Kuya Jim sa mga unang nakalundag bago pa man lumubog ang pagoda. Marunong siyang lumangoy kaya nakaligtas siya. Ngunit isa sa mga pinagsisihan niya ay yung hindi pagtulong sa isang batang kumapit sa likod niya. Siguro dahil na din sa takot na mahila siya pababa at malunod, naging instinct na magpumiglas para makabito ang bata sa likod niya. Nagsisisi siya na di niya tinulungan ang bata. Iniisip niya na baka daw si Santo Niño yun. Tulad ng sinabi ko, tayo mga Pilipino, mahilig mag-connect sa mga experience natin na may something religious or supernatural. Sabi din ni Kuya Jim na habang nagkakagulo sa pagoda, may nakita siyang isang babaeng nakabelong itim malapit sa puon. Mga ilang linggo matapos ang pagoda tragedy, maraming nagkwento na mayroon daw maririnig na panaghoy mula sa ilog. May kaklase ako dati na nakatira malapit sa pinaglubugan ng pagoda. Hindi daw sila makatulog ng kapatid niya dahil sa mga alulong ng aso, tapos mga iyak at sigaw na tila dinadala ng hangin. May kwento din ng mga belyos na may nadidinig silang mga sigaw ng tulong at matinding iyakan pag umuuwi sila ng madaling araw galing sa trabaho nila. Mas pinili pa nga daw ng iba na magpaumaga kaysa umuwi dahil nakakangilo ang panaghoy na naririnig nila tuwing madaling araw. Isa pa sa nakaranas ng kababalaghan, paglubog ng pagoda ay ang mga tricycle driver. Ayon sa kanila, may naisasakay sila na maayos naman ang itsura at pananamit na may nagpapahatid pa sa bahay. Pero pagdating sa bahay ng pasahero, wala na pala silang sakay. Yung tiyuhin ng kaklase ko, meron din na isakay sa may palengke ng Bukawi na nagpahatid daw sa Patubig o Bagong Bayan. Pagbaba ng pasahero, basa at may putik na yung pasahero. At yung binayad sa kanya, basang pera na may putik. So akala niya, dahil nga galing palengke yung pasahero, baka nabasa lang. Kinabukasan, kinilabutan na lang siya na maglakad papasok ng bahay, yung sakay niya. Tumagos lang sa pader tapos aglaho na. Kung gusto nyo mag-share ng creepy stories nyo, mag-email lang sa ytstarvlogs horrorstories@gmail.com.